Kausap na ako ng CEO na magde-debut ako as a leader. As in, totally ba, na-stop ako sa pag-aaral because pinili ko yung passion ko. Ano to, sudden decision. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon, pero makakaalis ako. What if dito mag-end yung life ko? Life will go on for them. Diba? Sa akin, hindi. The stars will align in perfect time. Know your why, not when. Pero ito, may sinabi sa akin yung mga Korean staff namin, even yung CEO namin, na Koreans are aware na Filipinos are talented. Yes. Sinasabi nila na we're born talented. Sabi sa akin, kaya nila gustong mag-train ngayon ng mga Pinoy, kasi alam nilang talented, pero Exactly. wala tayong disiplina. Exactly. Na katulad nila. So, ang sinasabi nila, talented ang Pinoy, so what more? Parang sinabi yung sabi ko, oo nga no, parang minsan pagka panganak natin, marunong na tayong bumirit. Totoo. So, di ba, talented na talaga tayo. Kahit sa dancing meron tayong galaw, may swag na tayo. So, parang nung sinabi sa akin yun, oo nga no, kung meron tayong system sa mga artists natin, like Koreans, di ba? Paano mo na-take nung na-eliminate ka dun sa contest? Umiyak na una. Umiyak na. Sa totoo lang, sobrang nalungkot talaga ako after that, nung na-eliminate ako. Kasi ang tagal nag-sink in sa utak ko na kasi nag-enjoy kasi ako eh. Sobrang nag-enjoy ako sa nangyayari. Sobrang na-enjoy ako sa show itself. Kasi ang dami ko natutunan, ang dami ko nakakilalang tao. Pero in reality, if hindi talaga para sa'yo isang bagay, hindi yun magtatagal sa'yo. Pero na-appreciate ko kasi na-try ko siya. And grateful ako kasi may mga taong naniniwala sa kakayahan ko, sa talent ko, may nakaka-appreciate. Hindi ko alam kung paano ko explain sa parents ko. Kasi nga sa probinsya namin, hindi nila alam na sumali ako. Nagulat na lang sila kasi nag-post si ABS-CBN, Dreammaker din na ako yun, na sumali ako. And iba kasi yung name ko ginamit noon. So, nag-screen name ako and then nagulat sila kasi, oh my God, may taga Bohol na sumali na ganito, ganyan. Late na nila nalaman. Elimination round na yon. Confiscated talaga phones namin noon. So, wala kaming time to communicate with the people outside. Focus talaga. Koreans din, sobrang focus namin when it comes sa trainings. Focus, kung training talaga. Pag after training, kung kailangan magpahinga. Ganun sila kasi gigising ka na naman bukas, ganun ang routine mo. Ang kalaban kasi dun talaga is katawan. Ang daming question pumasok sa isip ko. Saan kaya ako papunta? Ano kaya magiging kasunod nito? Mapupush ko pa rin ba to? Matutuloy-tuloy ko ba itong pagpipipap ko? May kukuha pa ba sa akin? May maniniwala pa ba sa akin? Ang daming tanong talaga. Nagkaroon ako ng anxiety, yung separation anxiety sa mga taong nakapaligid sa akin, mga taong nakakasama ko, naka-work ko, ganun. Nahirapan ako, as in, di ko alam kung saan ako papatungo. Ang hirap pa kasi agad mag-sink in sa utak mo lahat ng nangyari nga. Oo nga, talaga, hindi talaga, lahat ng bagay hindi talaga permanent, may nawawala din talaga. Habang tumatagal, na-accept ko naman siya. Grateful lang talaga ako kay God kasi after that, may binigay siya sa aking mabubuting tao na naniniwala pa rin sa akin. Hindi dun nag-end yung paniniwala nila sa talent ko at sa akin after ko matanggal sa Dreammaker. Hindi dun nag-stop. After that, sobrang daming taong natuwa kasi mas nakilala nila ako. Sobrang daming tao na appreciate ko yung mga message nila, na appreciate ko yung mga compliment nila. And that makes me lead na pursue pa, continue. Di ako nawalan ng tiwala sa sarili ko. And yun lagi yung sinasabi, no matter what happened, padayon lang. Yun yung sinabi ko talaga lagi sa sarili ko. Pero na-feel mo ba? Or may inggit ka bang na-feel? Yung inggit ko kasi is in a good way. Kasi nakatrabaho sila at kilala ko sila. And alam ko na same kami ng pinaghirapan. And they deserve that spot. Ginalingan ko pero yung galing ko is hindi pa enough. Ganon. Sabi ko, ano pa kayang kulang? Padayon lang. Wait lang, sorry, medyo mahaba yung reason. Wow. Kasi nung nag-quit kasi talaga ako,
super parang inisip nila na ano to, sudden decision. This is months before debut. Oh. And months before debut, nagpaplano na talaga. As in, planado na like sino ang members. Mm-mm. And nakausap na ako ng CEO na magde-debut ako as a leader. Oh. And months before debut, na sa training, leader na ako. Oh. So, even sa writing ng Composition. sa writing ng debut song namin, like, nagsusulat na ako dun. As in, nandun na yung plans. Pero yung hindi kasi alam ng mga tao, months before din ako mag-quit. Actually, almost a year. Ang dami ko nang iniisip. Na, una-una parang, that time, 27 na ako. Malapit, as in pa, late 20s na ako. 3 years na ako nagtitraining. Walang nangyayari. Naubos na yung ipon ko sa content creating. And I'm living alone dito sa Manila. I have my bills. Ang dami talagang reason. Tapos parang nakikita ko na yung mga red flags ng management. Although, throughout my training, nakikita ko na talaga yung red flags sila. Pero ako kasi yung tao na laging nagbibigay ng benefit of the doubt. And like, kung titingnan yung brighter side, inisip ko na wala namang perfect na management. Titingnan ko lang, pati sobrang mahal ko yung co-trainees ko. Ate na nga yung tawag nila sa akin. As in, parang hindi lang dun sa title na leader eh. Pero meron akong amor sa kanila. May vision na talaga ako na etong girls na to, talagang makakasama ko to. And kung sino kasama ko ngayon, kami ang magpe-perform sa stage. Marami na ako nakikitang red flags talaga. And napag-uusapan na rin namin yun ng girls. And parang nung time na yun, ako pa yung nagmo-motivate. O yung nagbibigay pa sa kanila ng hope. Pero at that time din, nasa isip ko na honestly, parang feeling ko medyo malabo yung future namin that time. 7 years yung contract namin. Niisip ko na hindi pa kami nagde-debut. And then, parang sa life namin dun sa management na yun, naisip ko na kaya ko ba siyang tiisin for the next 7 years. At as nung time na yun, nung nag-iisip-isip na ako ng ganyan, all of a sudden, yung legs ko sumakit. Tapos, meron kasi kami nung running nga na non-stop. Hindi na ako makatakbo. Naglalakad na lang ako. At that time, parang nilalaban ko pa. Tapos parang sasabi ng mga co-trainee ko na magpa-check up ka na. Hindi ako makapagpa-check up kasi everyday na yung training namin. Ilang months na lang magde-debut na kami. Ang taas din ang trust sa akin ng company. Even yung mga staff namin. And leader pa ako nila. So parang feeling ko that time, yung pressure na, parang bakit ngayon pa? Ako yung least person na kailangan nila makitaan ng weakness. Until hindi na talaga ako makatakbo. As in, namamanhid na to. Tapos nagpa-check up na ako. Tapos parang nagpa-check up ako sa doktor na kahit yung sa knees lang, parang hinawakan niya yung knees ko ganito. Tapos sabi na, taas mo nga yung paa mo, nataas ko to. Tapos ito, taas mo nga, di ko siya mataas, B. Di ko talaga siya mataas. Kahit yung sa toe ko, parang gano'n niya lang. Tapos taas mo nga, di ko mataas. Sabi niya, hindi ko yan dinidiinan na. Nakapatong lang yung daliri ko. So parang sinabi niya sa akin na may problem nga and need ko mag-stop sa ginagawa ko ngayon. And then, sumakit na yung likod ko. Hindi pa rin ako tumitigil. Tapos, ka pa din. Oo. Tapos, hindi rin siya gumagaling at umiinom na ako ng mga painkillers, antibiotics. Tapos, sinabi sa akin nung dalawang doktor, magkaiba kasi yung doktor ko sa likod at saka sa legs, na parang sinabi nila na you need to stop. Na parang siguro ngayon, kaya natin gamutin niya ng antibiotics, ganyan. Pero, baka dumating yung time na hindi na siya kaya ng mga gamot mo. Tsaka that time kasi wala akong masyadong kinakain. Kasi required akong mag-lose ng weight. Same. So parang nandun na ako sa 43 kilograms na goal. Hirap na ako to the point na may nakausap akong bodybuilder na friend. Kasi sinabi niya sa akin na ang ginagawa, kasi pinapagalitan ako eh. Kasi hindi ako makapag-lose ng weight. The only reason na possible na hindi ako mag-debut is hindi ako makalose ng weight. So dumagdag sa mentally sa akin na parang,
3 years ako nag-training dito, tapos Yun lang hindi yun. ako magde-debut dahil sa weight ko. Na parang, goal ko din talaga na mag-debut as leader. And then, hindi yun matutupad lahat kasi hindi ako maging skinny. Parang ganun. So, yung bodybuilder friend ko, sabi niya, ang ginagawa namin before the competition, hindi kami nagtatake ng kahit anong food, kahit anong liquid. Kapag nauhaw ka, magbasa ka lang ng tubig sa dila. Tapos, kung kailangan mo ng energy, subo ka lang ng 1 tablespoon of honey. So, ginawa ko siya one time. Bumagsak ng 1 kilo yung ano ko. So, tuwan-tuwa ang company. Kasi, oh my God, malapit na sa goal. Eh, si ate mo, sobrang desperate. Inaraw-araw niya. So, yun na. Yung body ko, hindi na talaga siya nag-heal. And then, may one time na umiyak, nag-breakdown ako. Maghapon ata talaga ako nasa sahig. Hindi ko alam yung gagawin ko. Tinatawagan ko yung family ko. Tapos, wala na akong ibang masabi kundi ayoko na. Ayoko na. Kasi nasa isip ko na, ito ba yung life ko for the next years? Na parang, wala akong ibang life eh. Studio, bahay. Yun lang, hindi ko na nakikita yung family ko, hindi ko na nakikita yung friends ko, hindi na ako kumakain ng tama, sakit na ng buong katawan ko. Lahat. So parang nag-pile down. Kumbaga, lahat nung iniisip ko na kailangan ko pa bang magstay. Until yun na, kinausap ko na yung CEO namin na gusto ko na mag-quit. Tumagal pa ng ilang months yun and then sinasabi nila sa akin na huwag ka mag-quit kasi ito na yung plans namin sa'yo. Nilatagan na nila ako ng plans sila sa akin. Hindi ka na pwedeng mag-quit ngayon kasi ito na siya. Ito na yung mangyayari for the next few months. Tapos sabi nung CEO namin, daling kita sa Korea, pa-inject kita ng painkiller. That day, decidido na ako. Like, inisip ko na, if that's the only way, ibig sabihin, I will suffer sa ganitong situation, and then magpa-painkiller ako, mag-i-inject ako, which is sinabi na ng doctors ko na eventually hindi na siya gagana sa akin. Plus nagkaroon na ako ng OB kasi may PCOS ako, so nagpa-check up ako sa kanila, nagkaroon ako ng dietitian, even yung dietitian ko, lahat sila sabi nila sa akin na umalis na ako, na hindi pwede sa akin yung ganyan-ganyan. Ang nasa isip ko na lang is, paano yung girls? Totoo, no? Paano yung friends ko and even yung mga viewers ko sa YouTube na naghihintay sa akin? Paano yung parents ko na nag-help sa akin financially for 3 years? Tapos sasabihin ko, all of a sudden, like, months na lang, ito na, finish line na. Tapos yun, naisip ko na lang na if hindi ako mag-quit ngayon, ito yung magiging life ko. And what if in the middle of my career, aalis ako? Mas malaki siyang issue. Kasi day, nag-debut ka na't lahat. Tapos, di ba? Sabi ko, okay. Parang bahala kayo. Tapos hindi ko na-feel sa management ko na they really care. Sinasabi ko sa kanila, hindi na ako mentally okay. Pero hindi nila ako binigyan ng help to at least seek professional, or instead of saying na, papa-inject ka namin ng painkiller. Like, dude, pagamot niyo ako! Parang gano'n. So, nasa isip ko, yung company na to, hindi nagkikare sa akin. Ang iniisip lang nila is, magde-debut na, mawawalan ka pa na isang member. Hindi nila naiisip na yung isa naming trainee, dying. So, dun yung moment ko na, eto ba yung mag-aalaga sa akin? Imposible. Grabe, di ko share to sa podcast ko. Dito ko share. Actually, nung nag-quit na ako, 4 months na ata, napabalik-balik lang. Actually, hindi na nila ako nire-replyan that time. Pero ang nasa isip ko na lang nun ay, instead of thinking dun sa ibang tao, kasi yung reason ko na lang of holding yung ibang tao eh. Sasabihin ng mga taong nakakakilala sa akin na parang, anyari sa training yan? Sayang naman, 3 years umalis. Yun yung laging umano sa utak ko. Hinintay ka namin, ganyan, blah, blah. Lahat ng judgment, naunahan na ako eh. Kasi may moment doon na hindi talaga ako mentally okay. Gusto ko talaga, like, end na. If something will happen, ang sasabihin lang naman ng tao sa akin, sorry. Or
Ay, masipag pa naman yan. Tapos na. Wala nang magagawa. I mean, gano'n naman lagi yung ending, di ba? Pag may nangyaring masama na, lahat ng taong nagsasabi na they care for you, they root for you. Pero deep inside, Pag natapos na yun, life will go on for them. diba? Sa akin, hindi. So parang that time, sinabi ko na, if hindi ako mag-quit ngayon, ako magsasuffer kayo, okay lang. So, sabi ko, bahala na kayo dyan. Nag-quit ako na hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kasi sinasabihan nila ako na, okay, sa attorney ka na lang makipag-usap. Magbayad ka ng ganito, ganyan. I don't even know saan ako kukuha ng pera kasi hindi ako kumikita. Pero at that time, bahala na. Basta naniniwala ako na God will protect me. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon. Pero makakaalis ako. And then here I am now. Ayun lang po. Ang tingin ng ibang tao lang talaga is, okay yan sila, mayaman yan sila, kasi nasa industry sila, ganun. Pero they don't know ano yung pinagdaanan natin. So honestly talaga yung ano din, after ko na Dreammaker, natuwa ako kasi may nakascout sa akin. Natuwa ako na may nakakilala pala sa akin after Dreammaker. So kinuha nila ako for a boy group, to form a boy group. So ako naman, nag-G ako kasi baka ito na yung time for me na kung hindi mo na ako nag-debut sa Dreammaker, baka ito yung chance ko na mag-debut ako sa P-pop naman. So, nag-training kami for how many months and umabot din siya ng years. Pero sa loob ng years na yon, doon ko nalaman talaga yung halaga ng oras, ng panahon. Kasi last November na stroke mama ko. And then, as in totally ba, na-stop ako sa pag-aaral because pinili ko yung passion ko. Yung pag-pipip-up. And then, nung last November, sobrang, as in, hulog na hulog yung, alam mo, ano ko, sa computer, Lord, ready na po ako. Yung ganon. Kasi di ko na alam gagawin ko. Hindi ako makauwi sa Bohol kasi wala akong pera. Hindi ako makapagbigay ng support kay mama. Dumating ako sa point na natutulog na lang ako sa isang place na walang ilaw, walang kuryente, walang tubig. Pero nakaya ko. Nagkasakit ako, hindi ko sinasabi sa parents ko. Ayoko magsalita, pero na-dengue ako, wala silang tulong na binigay sa akin. Ni piso, nag-chat ako sa kanila that time na, pwede ba kahit pangkain lang, nasa ano ako doon, sa local na hospital lang. Kasi wala akong pera pang hospital talaga. Mga health card, wala. Pumunta ako doon, nag-commute ako, pagpunta ko doon, nakastay lang ako kasi ang daming tao. Tinurukan na ako ng dextrose kasi sobrang baba nga daw ng platelets ko. Akala ko siya, lagnat lang siya, ordinary, pero hindi. Alam mo ba, nung tinanong ko sila kahit pangkain lang, ang sinabi lang nila sa akin, antayin ko lang kung may papasok na pera from, kung like, what if dito mag-end yung life ko? What if dito maagapan? Kasi wala akong kain, wala akong everything. Wala akong ano sa sarili ko, mabigay sa sarili kong pangkain. Sabi ko, bakit Lord dumating ako sa part na mas lalo akong nahirapan? Ako yung tao na sobrang bait ko naman, sobrang bait ko sa mga taong naging mabait sa akin, nirerespeto ko sila with all my heart. Bakit naranasan ko tong ganito nung na-discharge ako? Doon ko napagtanto ang mag-resign sa dating management ko. Sobrang laki ng trauma nila na binigay sa akin. And until ngayon, di ko alam. Ako yung nabaliktad sa mga stories nila. Kung may masasabi sila, kung may problema sila sa akin, ikaw na bahala, Lord. Basta ako dito, Lord, magpapatuloy ako hanggat kaya ko pa. Magkalayo kami ng family ko. Di ko pinaparamdam sa kanila na nahihirapan ako, pero lumalaban ako. Grabe yung pinagdaanan nung nasa previous management ako. Sobrang nakaka-relate nga ako doon sa sinabi mo na ako din kasi yung training nila na talagang binigay ko lahat. Doon ako naubos O doon. na until now, parang nakuha nila lahat.
ng lahat. Like yung passion ko, even yung tiwala ko sa tao, ganyan. Totoo. Kasi tulad ng sabi mo kanina na naging mabait naman ako sa kanila. Sinunod ko lahat, binigay ko lahat. Pero nung time na ako din yung may kailangan, hindi Wala. din nila ako na-replyan. Hindi rin hindi nila ka ako. nila parang kinilala. Biglang yun, all of a sudden, parang hindi ka importante. kasi tayo din naman yung parang tutulong sa kanila if ever na mag-debut na. Yes. Kami din naman yung magagamit kumbaga pa. Grabe talaga yun. Kaya same din ako sa'yo na parang after that, kasi marami rin silang nasasabi sa akin. Kasi nag-quit nga ako. 'Di ba? Na parang sa kanila, bigla lang ako nag-quit. Kasi kung kailang debut, alam mo yun, parang sayang sa oras, Totoo. gano'n. Tapos nakita nila na bumalik ako sa content creating. So parang, ang dami nilang nasabi behind my back. Pero yun yung nasa isip ko na, bahala na sila. Mm. Ang hirap, no? Kasi ang mga tao ngayon, lalo na yung mga taong nagsumusuporta sa atin nung una. Ako kasi, after that, sobrang mas pinili ko yung peace of mind. Same. Pinili ko yung hindi na magsalita pero nababasa ko. Alam mo yung pinagdaanan natin as a trainee, yung hirap at pagod, mentally, physically, yung mental breakdown, sobrang lala. To the point na sabi ko, Lord, pagod na ako. Lord, titigil ko ba to? Kasi, Lord, di ko talaga kaya. Umiyak na lang ako bigla sa gilid. Habang sumasayaw ako, umiiyak ako. Sabi ko, hindi ko alam kung yung feel ko ba is masaya kasi naabot ko tong pangarap ko or umiiyak ako dahil nahihirapan ako. Yung, syempre, yung sa side ng management, pag magsasalita din na may, parang, adding fuel sa fire. Oo. Kaya, mas lalong uminit yung issue, yung ganun. Sobrang nahihirapan ako, bakit may ganitong tao? Sila yung taong akala ko tutulong sa akin, ba't sila yung taong mas lalong dinagdagan yung issue? Yes. Yung, nagugulat ako kasi sila din yung nagchichika na ng pabaliktad sa mga story. So like ko, grabe, worst management ever. Na Same, worst management ever. after that, ang dami ko natutunan. So until ngayon, ginagamit ko pa rin, dinadala ko pa rin kung saan mapunta. Ang bait ni God, hindi siya tumitigil na magbigay sa atin ng hope na, no, meron pa. Antay ka lang sa right timing. Yung naniniwala din ako na the stars will align in perfect time. Yung journey ko after that P-pop journey ko, nagkaroon ako ng mga projects, nagkaroon ako ng work. Ayun, so sila yung ulit bumubuhay sa akin. Yung, alam mo yung Tony na masaya kasi naabot na yung one of his dream job. Tapos bumaba kasi nga, nagkaroon ng problema. Pero may mga sunshine people talaga na tumutulong sa'yo ulit para buhayin ka. For now, sobrang saya ko kasi yung mga taong nakakilala ko, nakakasama ko ngayon, sila yung taong tumulong sa akin para mag-grow lalo. Pero if ever ba may plans ka to pursue ulit? Honestly, may mga lumalapit ulit. Hindi naman talaga nawawala yung mga lumalapit na management for ganun. Pero for now, I'm not closing doors naman. Pero for now, I'm taking rest sa P-pop. Inaaral ko yung self-improvement ko, self-grow ko. Kasi that time kasi binigay natin lahat eh. Sabi nila magtira ka sa sarili mo. Pero kahit ikaw nasa sitwasyon na yun, hindi mo na maiisip yun. Nabigay na lahat. Nabigay ko na pala lahat. Wala nang natira. Yung ganun. Nandun ako sa part na more on careful ako na sana kakayanin ko na. Ayun, hindi na ako naman kino-close doors lahat ng opportunity sa akin. But for now, I'm so happy of ano yung meron sa akin ngayon. Ikaw ba? If given the chance, may mga opportunities, anong future, plans? Sa ngayon naman, binigay ni Lord yung pinray ko after I quit. Sabi ko kasi kay Lord, balik mo na lang ulit ako sa content creating. Number one, kasi kailangan ko ng pera. Well, reality speaking, gano'n naman talaga. Kasi yung content creating, yung ko talaga bread and butter ko before P-pop. And may moment na na-realize ko na, ay, maybe nag-ask kasi ako for more. Kahit na okay na yung life ko before. Maybe
pina-experience na sa akin ni Lord na, gusto mo to ito yung life. Okay ka ba dyan? And then, dun sa training na yun, dun sa years na yun, doon ko na-realize, mas laid back ako na artist, na parang, hindi ako yung dun sa idol type. I mean, kung magiging P-pop, I think, tapos na ako dun. But, gusto ko pa rin maging actress and singer, which is yun yung first goal ko. Goal, no? And sa akin naman, kung maging actress or singer ako, hindi kasi siya same ng goal ng idol na, alam mo yun, na out of touch ka. Na ikaw yung star, like Diamond, na hindi ka pwedeng malapitan ng mga tao. Hindi siya showbiz. Yes, oo. Kasi nagiging nakakausap ko talaga sila. Gusto ko na may time ako for my friends, may time ako for my family. At this point, I'm not aiming for fame. Kasi parang nakita ko na yung glimpse nun, na yung fame, parang mababox ka eh. Siyempre, tambak ng trabaho yan, lalo na kung nasa stage ka and such. And doon ko na-realize, kasi before P-pop, sabi ko sa sarili ko, parang gusto ko ng dream na, ano lang ako, rehearsal studio and stage. Kahit yun lang ang buhay ko araw-araw. And then, nung na-experience ko siya, I can't imagine myself na hanggang doon ako sa stage. Na hindi ako makapag-interact sa mga tao, na hindi ako magkaroon ng time for my friends, lalong-lalo sa family ko. And ngayon, na-enjoy ko yung life ko, na masaya naman ako, nababayaran ko yung bills ko, may passion din naman ako sa content creating, and I feel like there's more to life than being a P-pop idol. And yun yung pinaka na-enjoy ko ngayon. Kaya nga like ko sasabi na ito talaga yung best decision of my life nung nag-quit ako. And sa ngayon, nakafocus ako sa content creating kasi I feel like ito talaga yung binibigay sa akin ng Diyos. Kasi nung time na before P-pop, hindi ko rin naman hiningi sa kanya yung content creating. It just happened. And then, nag-ask pa ako for more. And then, nung nag-quit ako, sinabi ko sa kanya, please, content creating na lang. Ulit. Kasi nag-enjoy naman ako. And baka yun yung gusto mo talaga sa akin. And, as in, month later, binigay niya agad sa akin. And then, I'm here. Di ba? So, parang sabi ko, okay, maybe ito talaga. So, ngayon, ito muna yung in-embrace ko. Katulad mo, hindi ko sinasarado yung doors ko sa acting and singing. But I think P-pop, I think graduate na ako doon. And feeling ko masyado, for me matanda na ako para maging part ng girl group. Sino yung parang nilook forward na P-pop, parang hinahangaan ng mga groups? Sa ngayon, ang hinahangaan ko talaga, SB19. Of course. As in, ever since, sila talaga yung parang in-idol ko, in-look up ko. And yun yung hope ko na future din ng P-pop, of course, which is nakikita rin natin sa Bini, Alamat. Alamat din, asing sobrang nag-look forward ako sa kanila. Kasi, nandun kasi ako sa gusto ko i-promote din yung Filipino culture. Gusto kong makilala nila yung Filipino music talaga. Di ba parang sinasabi nga nila na P-pop is parang K-pop wannabe lang. Although, wala naman talagang wannabe kasi pop is genre, di ba? Kaya may K-pop, A-pop, C-pop, P-pop, J-pop, di ba? Ganon. Pero naniniwala kasi ako na meron tayong sariling tunog. Yes. 'Di ba? OPM itself, merong sariling branding, may sariling music. And sa ngayon, natutuwa ako na nakikita yun sa SB19, Alamat, and Bini. Personally, yun yung mga gusto kong group ngayon. And hoping na yung next generation and next group maging ganun. Na parang, G22 pa pala! G22. Yun, na parang ang maging goal natin is, yun nga, maangat natin yung flag natin globally, ayun, na may sariling tunog. Na OPM yung tunog ng kanta. Just like yours din naman, ganun din yung mga nilook forward ko, mga idols ko talaga. Kasi, I considered myself as, before din talaga, fan talaga ako. Fan ako nila. So, I was once 18
Okay. 18, nagulat ako, may blooms na pala. Dati, bini lang. May blooms ng mga names, ng fandom names. So, naging blooms ako. Bullets, ayun, mga bullets. Tapos yung sa alamat. Mm-mm. Yun nga, katulad ng sa'yo, sana tayo ay P-pop at sana, ang tawag nito, hindi mawawala yung kulturang Pilipino Mm-mm. kung ano yung Yes. pinopromote natin. Kasi, in the end of the day, ang mag-aangat din ng sariling bansa natin is tayo lang din, kapwa Pilipino. Ano lang, sobrang saya ko, lalo na sa SB19, na alam natin yung pinagdaanan nila for how many years bago nila nakamit Yes. tong success ngayon. Mm. Lalo na din ang Bini. Kaya And then- sobrang fan din ako ng SB19 kasi kung makikinig ka ng music nila, Yes. that's OPM. Mm-mm. Like yung pagiging makata ng mga kanta Tama. natin, nandoon sa Tama. kanila. It's pop, pero nandun yung pusong Pinoy. Pinoy, di ba? Hindi Yeah. nawawala. And ang Bini, alam mo kung saan ako na-interest talaga sa Bini? Kasi yung Bini, nag-ano lang ako sa era ng Strings tsaka Born to Win nila. Tsaka yung Fear. Yun, dun ako sobrang, ang ganda ng mga music nila. Hindi ko alam, lahat pala ng ginagawa nilang music is connected. Connected lahat ng music nila. And then, ang gusto ko din sa Bini is yung paano nila pinoportray yung mga tao dito sa Pilipinas, lalo na ang mga PWD. They having the hand gestures kasi. Yes. The Sign sign language. So sabi ko, inclusivity. Yes. Ganun ang nangyayari sa Bini. Kaya may music video pa nga sila, di ba? Yung parang may soft drink sila sa plastic and Yes. straw, tapos may banana cue sila. Sobrang perfect. With that message, kumbaga, makikita mo na kasi kung paano nila pinapahalagahan yung sariling atin. Alam mo yung ganun. And we're hoping na hindi man sa time natin Oo. as P-pop. I think maganda yung future ng P-pop kasi nag-start yung P-pop na parang, aminin naman natin, natunog talaga siyang hindi sa atin. Oo. Diba? Nag-start tayo sa ganun eh. Mm-mm. Pero ngayon, seeing them, yun nga, si SB19 Bini, na nagpo-produce talaga sila ng sarili nilang kanta and tunog talaga siyang Filipino music, parang nakaka-excite lalo na maybe may brighter future for P-pop. Tama din yung yung sa part na sinabi mo na kasi as a P-pop din, trainee, alam din namin yung times na magsa-start talaga kami sa hindi tunog atin. Ganoon naman talaga tayo. And we're wishing to all P-pop ngayon na generation na mahanap nyo din yung sariling style nyo. Mahanap nyo din yung sariling tunog natin in the right time. So, hindi naman kailangan rush, hindi naman kailangan minamadali lahat ng bagay. Mapupunta din tayo sa tamang path. Kaya tiwala lang din sa mga aspiring P-pops natin dyan na dumadami din ngayon. Oo nga. Grabe, no? And, ayun, we're not telling naman na maging kagaya kayo ng journey ng SB19, ng Bini. Ang gusto lang din namin i-message sa inyo na pakatatag lang kayo. Padayon. Kasi, padayon lang. No matter what happen, Padayon. kasi yun lang talaga yung greatest weapon na magagamit nyo para makamit yung inaasam-asam nating tagumpay. Yes. Nandito lang din naman ako to give advice as much as kaya ko. Always kong sinasabi sa mga friends ko, lalo sa mga aspiring P-pops friends ko na no matter what happen, magpadayon and always trust the process. And kung darating man ang panahon ng tagumpay nyo, sana hindi nyo makakalimutan ang mga taong tumulong sa'yo nung simula pa lang. Always look back sa mga taong tumulong at nandyan sa inyo kasi sila pa din yung taong makakasama nyo hanggang dulo. Feeling ko, madalas naman ito sinasabi sa kahit anong sa entertainment industry. Know your why, not when. Yes. Lagi mong bigyan ng malalim na rason yung sarili mo. Bakit ka magsa-start? Bakit ka nandito? sasalig to? Bakit ka magpipipop? What's your reason bakit ka Exactly. magpipipop? And yun din yung sasabi ko sa sarili ko. I mean, okay lang din naman na siguro yung rason mo is gusto mong sumikat, ganyan. Pero find a deeper reason. Kasi if sikat lang din naman yung
rason natin. Marami namang ways para sumikat. And sana natuto kayo sa mga sinabi namin ngayon na hindi ganun kadali yung P-pop. Yes. It's not easy as you think. So, kung mababaw yung rason mo ng pagsali, it will be harder. And mas mahihirapan ka, mawawalan ka ng rason to move forward. Pero kung malalim yung rason mo, and mahal na mahal mo yung ginagawa mo, kahit saan ka pa, kahit hindi yan P-pop, gagawin mo lahat ng Tama. best mo, and for sure magsasucess ka sa Tama. kahit ano man yun. Please be ready mentally, physically, and lahat. And dahil dyan, self-care. Health Yes. is wealth. Stay healthy, and alam naman nating lahat na kailangan natin ng physical appearance pa rin eh. Kahit ano Yes, sabihin oo. natin, kahit gaano tayo ka-passionate, kahit gaano tayo ka-talented, papasok pa rin dun yung physical appearance. And it doesn't mean na kailangan yung i-destroy yung sarili nyo just to be perfect. We can never be perfect. You can never reach perfection. Kaya kailangan mong alagaan yung sarili mo. At wag na wag magpapa-apekto sa lahat ng bash dyan. Okay? Tama. Paniwalaan nyo sarili nyo na kayo yan at kayo yan. Wag na wag kayong magpa-apekto sa kanila kasi hindi nila alam ang istorya ng buhay mo. Yes, Pipa Prize! Pipa Prize! Ka muna! Eh! Thank you guys sa pakikinig sa amin, and I hope na may natutunan din kayo sa mga sinabi namin dito. And yun, Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta pa rin sa akin, sa amin ngayon. Intonations! Shoutout sa inyo! Oh, wow! Di mo unang taong naniwala sa akin up until ngayon for believing sa talent ko. Maraming salamat sa inyong mga langga ko. Abangan nyo na lang po ang aming mga kaganapan sa buhay, and malay nyo, the next episode kasama na namin ang mga P-pop groups. Kami na yung nag-i-interview, di ba? kami na yung ano. And sana nga po, marami po kayong natutunan sa episode na ito, and disclaimer din po na lahat po ng napakinggan nyo ngayon, narinig nyo sa amin ngayon is it's our journey and it's our it's our story. own experience. And- Kahit sino naman ay may iba't ibang experience. Yes. Once again, this is your boy, Tony. And it's Rosie. And thank you so much sa panonood ng BP Talk. Shh!